Hi everyone, we're gonna do another vlog. This is a vlog regarding yung ano natin, no, yung pinaka verse natin is Matthew 6 verse 5. Yeah. Matthew 6 verse 5. Please open your Bible to Matthew 6 verse 5. Yeah. Jesus teaches about prayer. Yeah. Okay na? Okay. When you pray, don't be like the hypocrites. Pag kayo nagdasal, huwag kayong tulad ng iba, yung parang mapagkunwari. Yan. They love to pray where everyone can see them. Mahal nilang magdasal kung saan ay ang lahat ay makikita sila, no? Standing in the synagogue and on the street corners. Habang nakatayo sila sa simbahan, o kaya nasa kanto, no, ng kalsada. That's all the reward they will get. Yun lamang ang gantimpala na kanilang makakamtan. But when you pray, ngunit kung kayo ay magdadasal, you should go into your room. Kayo kailangan nasa inyong nasa silid daw, and close the door at isarado ang pintuan. Then pray to your Father at magdasal kayo sa inyong Ama. He is there in that private place. Nandun siya sa pribadong lugar na iyon. And He will reward you. At siya ay bibigyan kayong gantimpala. Ayan, sabi, no? Asa na? And when you pray, don't be like the people. You don't know God. Ayan. At pag kayo nagdasal, huwag kayong maging tulad ng iba na hindi kilala ang ating Panginoon. They say the same things again and again. Ang sinasabi nila ay paulit-ulit, no? Yun daw, paulit-ulit yung sinasabi daw. Ibig sabihin ng paulit-ulit, parang minemorize na lang, no? Yung binibigkas yung dasal para sa Panginoon. Ayaw talaga, totoo lang ni Papa God nun. They think that if they say it enough, ang iniisip nila ay pag sinabi nila ito ng lubusan, their God will hear them. Ang kanilang Panginoon ay pakikinggan sila. Don't be like them. Huwag kayong maging tulad nila. Ayan. Your Father knows what you need before you ask Him. Alam ng Panginoon, alam ng inyong Ama ang inyong mga pangangailangan bago nyo pa siyang itanungin o hingan nung ninanais nyo, no? So this is how you should pray. So ganito dapat kayo magdasal, no? By the way nga pala, no, I'm using the easy to read version ng Bible. Ayan, ERV to, easy to read ng Holy Bible. Ayan. So depende sa version, no? Ang version ko ay easy to read. So kung sanay kayo sa yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, okay lang yun. Pero babasahin ko to kasi easy to read yung gamit natin ngayon. So, Our Father in heaven, aming Ama na nasa langit, we pray that your name will always be kept holy. Nagdadasal kami na ang inyong ngalan ay laging maging holy daw, no? We pray that your kingdom will come. Yan. Translate ko pa ba to? Yan. Pero alam nyo na yun, no? That what you want will be done here on earth. Na ang inyong nais ay mangyayari dito sa ating sa lupa o sa ating mundo. The same as in heaven. Tulad ng nasa langit. Give us the food we need for today. Bigyan niyo po kami ng mga pagkain na kailangan namin para sa araw na ito. Forgive our sins. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Just as we have forgiven those who did wrong to us. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakagawa ng mga mali sa amin. Don't let us be tempted. Huwag niyo po kaming hayaan na maging matukso. But save us from the evil one. At isalba niyo po kami sagipin niyo po kami sa masasama. No? Yes, if you forgive others for the wrong they do to you, oo, pag kayo'y nagpatawad sa mga tao na nakagawa ng mga mali sa inyo, your Father in heaven will also forgive your wrongs.
ang inyong Ama na nasa langit ay patatawarin din kayo sa inyong mga nagawang kasalanan o pagkakamali. But if you don't forgive others, ngunit kung kayo'y hindi nagpatawad sa iba, then your Father in heaven will not forgive the wrongs you do. At yun ang sabi, no? Kung kaya ang inyong Ama, kung hindi daw kayo nagpatawad, ang inyong Ama na nasa langit, ay hindi rin kayo patatawarin sa mga mali na inyong mga nagawa. Yan. So, Jesus teaches about prayer yung topic natin, no? So, dito sa prayer na to, parang tinuturuan tayong magdasal sa Panginoon, no? Nang hindi daw kailangan nakikita ng ibang tao. Gusto niya nasa silid mo ikaw, sa kwarto mo ikaw, sarado mo yung pintuan, magdasal ka sa Kanya. At eto pa, sinabi dito sa verse na to, ayaw niya ng paulit-ulit na pagdadasal, no? Yung usually na ginagawa ng iba, na ayan, eto sinabi dito, verse 7 yun eh. Ato, Matthew 6 verse 7, and when you pray, don't be like the people who don't know God. At pag nagdasal kayo, wag parehas na parang yung mga tao na hindi nila kilala ang Panginoon. They say the same things. Sinasabi nila ang parehas na mga bagay again and again, paulit-ulit. Ibig sabihin, ayaw ni Papa G ng ganon. Ang gusto niya, magdasal ka, buong puso mo. Nasa puso mo, hindi yung minemorize mo na pagdarasal mo, no? Gusto niya yung nasa loob mo talaga. And by the way, when we pray, I'm not saying na perfect ako mag-pray, no? Pero when you pray, yun nga, ayaw niya ng ganun na paulit-ulit yung sinasabi mo na parang redundant na, no? Wala nang parang minemorize mo na lang yung dasal mo. Ayaw ni Papa G ng ganun. Actually, ang pinakagusto niya, magdasal ka ng buong puso sa Kanya. Kung gusto mo lumod ka, 'di ba? Ibigay mo lahat ng burdens mo. Sabihin mo yung bill mo sa kuryente, yung bill mo sa tubig, yung nangyayari sa tahanan nyo, kung may problema ba, meron ba, hindi ba maayos yung peace, ganon. Kung may mga masakit ba, lahat sabihin mo sa Kanya, buhos mo lahat. Pag nabuhos mo na lahat, then mas mainam yun. Kasi the words na lumalabas sa mouth mo, the words na naghihinder sa'yo, na pumipigil sa'yo para isabihin sa iba o sa mister mo o sa mga kasama mong shoulder sa mga bills sa bahay na tatay, hindi pa tayo bayad sa kuryente, o tatay, hindi pa tayo bayad sa tubig, or may mga bills o may babayaran sa school or anything, no? Pag hindi mo sinasabi kay Papa God at nasa isip mo yan, nasa isip mo lang yan, ibig sabihin, prisoner ka pa nun. Ibig sabihin, ikaw ay nakakulong pa rin dun sa mga bagay na mga mahadlang sa'yo para mamuhay ka ng mas mapayapa or may peace ka sa buhay mo, di ba? So, kung anong burden mo, anong problema mo, idulog mo lahat sa Panginoon. Shower, ibuhos mo lahat kung gusto mo ibuhos. Galit po ako sa teacher ko, galit po ako sa ganito ko, di ba? Nainis po ako kasi lagi po akong inuutusan paulit-ulit. Sinabi na, alam ko naman po yung gagawin ko, pero di ba? Yung mga ganun ba? Kasi mga estudyante minsan medyo din no. Tapos yung mga parents din po, iwasan din po natin na patuloy tayong nagnanag sa mga bata, no, kasi minsan natutuliro na rin sila, no. And also mga bata, pag sinabihan po kayo, kilos na po makinig, no. Mga one or twice sinabi, opo, gagawin ko po, sagot na, hindi yung tahimik lang at walang pakialam, no. Kasi minsan yun yung nag-aano kay mami, kay daddy na parang ano ba tong anak ko, parang walang pakialam, hindi nakikinig. Sige lang cellphone, sige lang laro, parang gano'n, no. At what else, nga pala sa mga kabataan, no, nung naglalakad ako, since malapit kami yung bahay namin sa school, the other week, parang nakita ko may kabataan na nagtatapon lang basta-basta ng mga kalat na kinakain niya habang naglalakad papunta sa school o pauwi. Wag po natin dungisan yung ating kapaligiran, no. Kung hindi po natin kayang panatiliing malinis, panatiliin po natin malinis ang ating kapaligiran. Wag po natin hayaan na magkalat tayo o magdumi tayo, kasi
yan na nga eh, babaha na naman yan, babara na naman yan dun sa mga estero natin, no? And besides, ang sarap po mamuhay sa environment na malinis po yung lugar. Yan, lalo na sa mga abroad, napakalinis po talaga nila. Ang ganda po talaga. Pag napunta po kayo sa ibang lugar, mako-compare nyo po talaga na yung tao sa atin parang kulang sa disiplina, no? Tayong mga kabataan dapat ang manguna na maging good example, lalo na kung mga high school na kayo, no? Kasi may mga elementary pa kayong kapatid o mga pinsan o kamag-anak na dapat tinuturuan niyo po ng tamang asal. Yan po. At what else? Yun. So, ito, sobrang delayed na tong na to. Last time pa to pinapasabi sa akin ni Papa G. Hindi ko lang nabablog kasi tong prayer for God. Kasi medyo na busy, tapos marami tayong tinatry na gawin, di ba? Marami tayong sinusubukan, nagpapasyente, at kung ano-ano pa. So, yan. So, any comments or suggestions, you can, mag-type po kayo sa comment section. Kung may gusto po kayong pag-pray, we'll try to pray for them. And, ano pa ba? Thank you pala sa mga nanonood ng video natin, no? Please like and share the videos for those who would need an encouragement or prayer. Ayan po, ito yung pinaka-last at pinaka-maganda sa ating vlog. Lagi meron tayong padasal. So, matatanggap nyo po yung healing ninyo dyan sa inyong bahay, sa inyong kwarto, o sa kung nasaan man kayo, no? Sige, let's pray po. So, Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humihingi po ko ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Salamat po sa lahat ng sumabay sa ating dasal. Receive your healing po. At huwag po kayong mapanghihinaan o kahit na po anong any situation that we are in right now, lahat po yan malalagpasan po natin. Lahat po ng problema, dagok ng buhay, nawalan ka man ng mahal sa buhay, no? Malalagpasan nyo din po yan. At huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Habang may buhay po tayo, may pag-asa, no? So, huwag po kayong kung nade-depress kayo, ganyan, di ba? Mag-get over nyo din po yan, no? Hingi po tayo ng tulong sa Panginoon, no? Kahit ano pa yan pinagdadaanan mo. Alam ko ang dami dito. Ayan, nagpaparamdam sa akin si Papa G. Ang dami pong may kaya, no, na tao right now, na may pera talaga, at may problema, depressed, diba? May anxiety, hindi makatulog sa gabi, kaiisip anong mangyayari sa future, no? I want you guys to know na yung pinagdadaanan nyo ngayon ay wala pong ibang makakatulong talaga sa inyo. Not your money, not your power, not your influence, no? All of that are just material things. Not even your friends could help you. Yung lack, yung kulang po dyan sa loob ng puso nyo, yung kakulangan dyan, si Papa God lang ang makakapagpuno niyan, no? So, anything na nagawa nating mali, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Anything na nagawa po sa atin na mali, matuto din po tayong magpatawad. Kasi sabi nga dito sa Bible, pag kayo nakapagpatawad sa mga nakagawa sa inyo ng mali, patatawarin ko kayo. Pero pag hindi nyo daw pinatawad yung mga taong nakagawa sa inyo ng mali, yung mga kasalanan nyo o ang inyong mga pagkakamali, no?
ganun din ang gagawin ni Papa God. Hindi niya rin kayo patatawarin. Kaya, I'm just reminding you guys, no? Kung may bitterness pa dyan sa puso nyo, may hatred pa dyan, may um, pakasakit man or anything na bumabalot ng kadiliman sa inyong sa inyong pagkatao, sa inyong puso, sa inyong isipan. We rebuke it in the mighty name of Jesus. And also, sana po mapatawad nyo din po yung mga taong nakagawa ng hindi maganda sa inyo. Yun lang po. So, till our next video. Bye!